si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanyayahan ng Department of Trade and Industry o DTI ang lahat na makilahok sa IFEX Philippines 2024. Ang grandeng international trade show ng bansa kung saan tampok ang mga pagkain at sangkap. Ang One Big Salo-Salo na ito ay gaganapin sa ika-10 hanggang ika-12 ng Mayo sa World Trade Center, Pasay City, kung saan matitikman ang mga putaheng pinagmamalaki ng Pilipinas. Ang kaganapan ay tatakbo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga gustong mag-avail ng ticket, mangyaring bisitahin lamang ang ifexphilippines.com at mayroong diskwentong 20% para sa mga PWD at senior citizen na 50% naman na diskwento para sa mga estudyante habang libre ito sa mga empleyado ng gobyerno. Dahil sa lubhang pagkabahala ng Commission on Human Rights o CHR sa nangyaring strip search procedure sa New Bilibid Prison o NBP ay nais na rin itong paimbestigahan ang kaso ng pagpapahubad sa mga bisita. Ang kabuang detalye alamin mula kay Daniza Lopez. Isasagawa na ng Commission on Human Rights o CHR ang investigasyon sa nangyayaring strip search procedure sa New Bilibid Prison o NBP. Ito'y matapos magkasa ng investigasyon ang Department of Justice o DOJ dahil sa mga reklamong mapang-abuso na pagpapahubad at pagpapatuwad sa mga bisita sa NBP na isinasagawa ng mga tauhan ng Bureau of Corrections o BUCOR. Ayon naman sa Bucor, matagal nang isinasagawa ang pagpapahubad sa mga dalaw dahil sa pagdami ng mga kaso ng pagpupuslit ng kontrabando sa bilangguan. Gayunpaman ay inihayag ng Bucor ang kanilang kahandaan sa pagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang naging paglabag ng mga tauhan nito sa protokol. Payag naman ng CHR, kinikilala nito ang kahalagahan ng masusing inspeksyon para sa seguridad at kaligtasan ng pasilidad ng bilangguan, ngunit paliwanag nito ay dapat na isinasagawang inspeksyon sa pribado at kaparehong kasarian. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ang Philippine Red Cross o PRC ng Mass Casualty Incident Simulation Exercise nitong Miyerkules bilang paghahanda sa The Big One. Kasabay rin ito ang pagdiriwang ng World Red Cross at Red Crescent Day. Tinalakay ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon at PRC Secretary General Dr. Gwen Pang ang kahalagahan ng event upang magkaroon ng kamalayan ang mga voluntaryo sa kanilang pagtugon sa sakuna, kapasidad, koordinasyon at katatagan sakaling mangyari ang malakas na pagyanig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Phreatic eruption muling naobserbahan sa Bulkang Taal. Ilang ahensya ay pinatupad ang dress code adjustment bunsod ng tag-init. Pilipinas at Korea mas paigtingin ang kolaborasyon sa turismo. CHR na bahala sa strip search procedure na isinasagawa sa Bilibid. 5 baril ni Apollo Kibuloy isinuko sa PNP. Manhunt operation sa Pastor patuloy. AVC Challenge Cup 2024 gaganapin ngayong buwan ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nagbigay paalala ang Philippine Coast Guard o PCG Nursing Service sa publiko laban sa food poisoning o tinatawag ding foodborne illness na isang impeksyon o iritasyon sa digestive tract na kumakalat sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Ayon sa ulat, mas tumataas ang panganib ng food poisoning dahil sa init ng panahon lalo kung hindi wasto ang pag-iimbak ng pagkain.
Dahil dito ay nagbigay ang PCG Nursing Service ng mga paalala at paraan upang maiwasan ito na makikita sa inyong TV screens. Nanindigan ang Department of Foreign Affairs o DFA na dapat labanan ang umano'y disinformasyon na kampanya ng China kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nararapat na labanan ang umano'y disinformasyon na pinapairal ng China. Ayon kay DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, ito ay para kontrahin ang mga maling impormasyon na kumakalat hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin umano sa international community na kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Isa nga sa maugong na usapan ang isinawalat ng Chinese Embassy na new model o kasunduan ng China at Pilipinas bilang regulasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa isang news article, ipinahayag ng isang hindi pinakilalang mataas na opisyal ng China na maglalabas ito ng audio file ng usapan tungkol sa nasabing kasunduan. Isa umanong AFP Westcom chief ang nakausap ng nabanggit na Chinese official. Ngunit duda umano ang Department of National Defense sa kredibilidad ng nasabing audio recording na mula umano sa isang phone call. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, kung totoo man ito, lalabag umano ang China sa anti-wiretapping law na batas na nagbabawal sa pag-record ng pribadong pag-uusap ng walang consent. Samantala, itinanggi naman ng Philippine Navy na hindi pumasok ang Armed Forces of the Philippines sa kahit anumang kasunduan tungkol sa West Philippine Sea. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang paglilibot ng Department of Social Welfare o DSWD Oplan Pag-abot Team sa Kamaynilaan upang tulungan ang mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Naniniwala ang Angels in Red Vest na matutulungan ito ang mga benepisyaryo sa programa na maabot ang kanilang pangarap at magkaroon ng pag-asa. Nais naman ng DSWD na ipagbigay alam sa kagawaran sakaling mayroong mga ngailangan ng sapat na tulong, mangyaring magpadala lamang ng mensahe sa opisyal nitong social media page o tumawag sa hotline nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, phreatic eruption muling naobserbahan sa Bulkang Taal. Ilang ahensya ay pinatupad ang dress code adjustment bunsod ng tag-init. Pilipinas at Korea mas paigtingin ang kolaborasyon sa turismo. CHR na bahala sa strip search procedure na isinasagawa sa Bilibid. 5 baril ni Apollo Kibuloy isinuko sa PNP. Manhunt operation sa Pastor patuloy. AVC Challenge Cup 2024 gaganapin ngayong buwan ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muling naobserbahan ang isang mahinang phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, bagamat maaaring mangyari muli ang phreatic events, ay malabo itong mauwi sa isang magmatic eruption. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Taal. Para sa larong pampalakasan, magaganap na sa susunod na 2 linggo ang edisyon ng AVC Challenger Cup 2024 kung saan isa ito sa mga pinaghahandaang torneo ng Philippine Women's National Volleyball Team ngayong taon. May ulat si Princess Castro. Inilabas na ng Asian Volleyball Confederation o AVC ang bracket ng mga kalahok na bansa
para sa 2024 AVC Challenge Cup na gaganapin sa ika-22 hanggang ika-29 ng Mayo sa Rizal Memorial Coliseum. Nasa hanay ng Pool A ang Pilipinas kung saan makakasama nito ang mga bansang Chinese Taipei, India, Iran at Australia. Habang nasa Pool B naman ang mga bansang Vietnam, Indonesia, Kazakhstan, Singapore at Hong Kong. Ito ang unang kampanya ng Philippine Women's National Volleyball Team ngayong taon. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na line-up para sa pambansang koponan, ngunit asahan nakakatawan sa Filipina Spikers ang Premier Volleyball League players. Inaasam ng koponan sa taong ito na mahigita ng kanilang ika-7 pwesto matapos ang kanilang kampanya noong nakaraang taon sa East Java, Indonesia. Sa kabilang banda, ang reigning champion na Vietnam ay inaasahang ipagtanggol ang kanilang titulo sa edisyon ng laro ngayong taon. Ang mananalo sa torneyong ito ay makakakuha ng secured spot sa 2024 FIBA Volleyball Challenger Cup. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa paghuli sa 7 fishing vessel na nagsagawa ng illegal na pangingisda sa katubigan ng San Pascual, Masbate. Ang anti-illegal fishing operation na ito ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Monitoring, Control and Surveillance 3004, Metal Shark 1103, BFAR Fisheries Protection and Law Enforcement Group o BFAR FP-LEG ng Region 5 at Coast Guard Station Masbate. Ayon sa BFAR FP-LEG, ang mga nabanggit na fishing vessel ay lumabag sa Republic Act No. 10654 na kilala rin bilang the Philippine Fisheries Code of 1998. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Phreatic eruption muling naobserbahan sa Bulkang Taal. Ilang ahensya ay pinatupad ang dress code adjustment bunsod ng tag-init. Pilipinas at Korea mas paigtingin ang kolaborasyon sa turismo. CHR na bahala sa strip search procedure na isinasagawa sa Bilibid. 5 baril ni Apollo Kibuloy isinuko sa PNP. Manhunt operation sa Pastor patuloy. AVC Challenge Cup 2024 gaganapin ngayong buwan ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.